Ang mundo na ating ginagalawan ay mundo rin ng ibang nilalang. Dahil dito, matagal nang may tunggalian ang mga tao at ibang nilalang na nabubuhay sa mundo. Sa gitnang kabundukan, sila ay mailap at maliksing nilalang, ngunit tao ang kanilang nakakatakot na kalaban. Sa isang liblib na barangay sakop sa bayan ng San Jorge, nakilala ko ang dalawang mga ngaso. Maliban sa pugakhang o makalumang baril, gumagamit sila ng tinatawag na arikos. Lunes ng umaga, sasamahan ko sila sa kabundukan upang masilayan kung paano manghuli ng baboy damo gamit ang makalumang estilo, arikos kung tawagin sa kanila. Ang baboy damo ay nakilala rin bilang baboy ramo o wild boars. Karamihan sa kanila ay mas gusto ang mga lugar na makapal ang kagubatan dahil dito sila ay nakakahanap ng pagkain at proteksyon. Maliban sa kagubatan, marami ring baboy damo ang naninirahan sa mga bulubunduking rehiyon kung saan mayroon silang sapat na lugar para gumala at makapaghanap ng pagkain. Bagaman mas prefer nila ang kagubatan, sila din ay matatagpuan sa mga lugar na may malawak na damuhan. Bagamat hindi pa kami nakakarating sa malawak na kagubatan, sa lugar na ito, may ilang bakas na ng mga baboy damo na nakita ng mga kasama ko. Sugar tangad tuk. Igantet ng parino no dida. Warengali nga di. Warengali. Hinala nila, hindi pa nakakalayo ang baboy damo na kanilang hinahanap. Hindi kalayuan may nakita na rin silang mga bakas. Ang mga baboy damo bilang mga omnivores, sila ay may malawak na hanay ng pagkain. Hinuhukay nila ang mga lupa gamit ang kanilang malakas na nguso upang hanapin ang mga ugat, tubo at mga bulb ng iba't ibang halaman. Kung may mga puno o halaman na nagbubunga sa kanilang tirahan, kinakain nila ang mga prutas at mga berries nito. Bagamat hindi ito ang pangunahing pagkain, kumakain din sila ng mga damo at iba pang mga halaman. Paminsan-minsan, kumakain rin sila ng maliliit na mga hayop. Ilang sandali pa ay pumasok kami sa makapal na damuhan. Ang unang hakbang ay tatawaging pagsabat o kanilang papakiramdaman o titingnan ang malalambot na lupa kung may mga bakas nga ba ng baboy damo. Ang kasaysayan ng baboy damo ay malalim na nakaugat sa ebolusyon at pagkalat ng species na Suscrofa. At sila ang mga ninuno ng mga domestikong baboy na matagal nang naninirahan sa malawak na teritoryo ng Eurasia at North Africa. Ang kanilang adaptation sa iba't ibang kapaligiran ay nagdudulot ng kanilang pagkalat. Sa paglipas ng mahabang panahon, ang mga baboy damo ay nakapag-adapt sa iba't ibang uri ng habitat mula sa kagubatan hanggang sa mga damuhan. Ang kanilang kakayahang umangkop ang dahilan kung bakit sila ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon sa kasaysayan, ang pagpapakilala ng mga Espanyol sa mga baboy damo sa mga lugar tulad ng Amerika ay nagdulot ng pagkalat ng mga ito. Sa Pilipinas, mayroong iba't ibang uri ng baboy damo. Kabilang na dito ang mga katutubong species tulad ng Visayan Werte Pig at Palawan Bearded Pig, kung saan ang mga species na ito ay may sariling natatanging kasaysayan at adaptation sa mga lokal na ecosystem. Sa madaling salita, ang kasaysayan ng baboy damo ay isang kwento ng ebolusyon, adaptation at pagkalat sa buong mundo na may natatanging katangian sa bawat rehiyon, kabilang na dito ang Pilipinas at partikular na sa probinsya ng Samar.
At nung matapos namin libutin ang bukid, napag-alaman nila na sa loob ay mayroong baboy damo. Dahil matalas ang pandinig at pangamoy ng baboy damo, maingat silang nag-uusap at gumalaw sa paligid ng bukid na ito. Haran, ada. Okay. Napag-alaman nila na andito yung mga baboy damo sa gitna. Kasi sa ngayon lang kasi umikot kami. At may mga bakas ng baboy damo na nakita namin, kaya sabi nila andito daw. Ang kanilang pang-amoy ay napakalakas. Ginagamit nila ito upang makahanap ng pagkain, makahanap ng kapariha at makaiwas sa mga predator. Maliban sa pang-amoy, ang kanilang pandinig ay mahusay din. Nakakarinig sila ng mga tunog na hindi naririnig ng mga tao. Ngunit kabaliktaran naman sa kanilang pang-amoy at pandinig, ang kanilang paningin ay hindi ganon katalas. Ilang sandali pa ay huminto na sila at kinuha na ang arikos na siyang gagamitin para matrap ang nasabing baboy damo. Ang salitang arikos ay isang makalumang estilo na ang ibig sabihin ay lalagyan ng mahabang tali ang palibot ng bundok. Isang paraan para hindi makalabas ang baboy. Paano niyo nabaron nga ada? Natrap na ano ko naman naditik kay duhaan sinulod, duha kalain ang sinudlan. May da ginawa sa sala, usog ada silod. Amo na arakan. Ayon sa siyensya, ang baboy damo ay kilala sa pagkakaroon ng napakalakas na pang-amoy. Maaari nilang maamoy ang pagkain na nakabaon sa lupa na ilang metro ang lalim. Ang kanilang pang-amoy ay maaaring umabot ng daan-daang metro at posible pang lumampas pa dito. Dahil sa lakas ng pandinig at pang-amoy, mas minabuti kong hindi na sumama sa paglalatag ng arikos. Kung sa kulay lamang ang basihan, hindi takot ang mga ito sa kulay ng straw na pinaiikot sa buong bundok. Ayon sa mga kasama ko, gumagamit sila ng pampausok at pinauusukan nila ang kanilang straw o arikos para mas maging mailap ang baboy damo kung sakaling ito ay lumapit sa straw na pinaiikot sa buong bundok. Ngunit mahalagang tandaan na ang kanilang reaksyon sa mga amoy ay maaaring mag-iba depende sa kanilang mga karanasan at kanilang kapaligiran. Makalipas ang ilang minuto matapos ilagay ang straw, sila muna ay nagpahinga. Matapos magpahinga, sila ay umalis at nagpunta sa magkahiwalay na lugar. At ang kanilang baril na gagamitin ay isang makalumang kasangkapan.
isang native gawa sa kahoy at sila lang mismo ang gumawa. Magkatabi lang ang damuhan at malawak na kagubatang ito at ayon sa kanila, nasa loob ng eryang ito ang nasabing baboy damo. At ang kanilang babantayan ay ang permanenteng daanan ng mga baboy damo, kung tawagin sa kanila ay unugan. Ngunit dahil sa taglay na lawak ng kanilang inikot ng kanilang straw, mahirap makita o lumabas ang nasabing baboy damo. Alas 3 na ng hapon, hindi pa nila nakikita ang kanilang target. Ilang sandali pa ay humanap sila ng lugar kung saan itatago nila ang kanilang baril, kung tawagin ay pugakhang. Dahil palubog ng araw, nagdesisyon muna sila na bumalik muna sa kanilang barangay. Kinabukasan, naghanda na ulit sila para balikan ang arikos sa bundok. Kung kahapon, 3 lang kami na nagtungo dahil natunugan ng ilang taga-barangay na mayroong kaming naariksang baboy damo, ang ilan sa kanila ay nauna na at sumama sa aming grupo. Mas maraming tao, mas malaki ang tsansang mahuli ang nasabing hayop, ngunit bawat isa kailangan may dalang sandata. Ang lawak ng kanilang arikos ay mas malawak pa sa isang barangay. Dahil sa sobrang dami at sa sobrang lawak ng lugar, nagkahiwa-hiwalay kami. Ako ay nanatili sa isang lugar kung saan malayo sa nasabing mailap na bagay at delikado ding sumama dahil sila ay may kanya-kanyang dalang baril. At sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi ipinagdamot ng kalikasan ang aming pakay. Di bangkit dihap, mga ubang. Di bang dihapon. Dahil sa malayo ako sa kanilang kinaroroonan, binalikan ako ng isa kong kasama at naabutan ko sila na sila ay nagsasarab at kinikiskisan o tinatanggalan ng itim na balat at sinusunog ang balahibo ng nasabing baboy. Nais ko pang kunan ang ibang pangyayari at kaganapan, ngunit si YouTube ay masilan sa ganitong klaseng pangyayari. Mula dito sa Barangay Mubuob, ako po si Antonio Cabubas, at ito ang Province Life TV, Explore and Docu Network.